Katulad ng sinasabi ko sa inyo, meron pa yang meron pa yan isa. This is in writing and in video. Has to see this, that our current president is a liar and betrayed the Filipino people and our sovereignty and our country. It's very obvious. It was in the video. This is not an accusation that we're making here very lightly. Here is the actual letter from the president saying, ayan meron siyang sulat galing kay Malacanang Palace, December 15, 2023. That this was the last bago magpasko noong 2013. Dear Vice President Duterte, yung letter mo, ayan we respect your concerns, legal, otherwise investigation. To this end, the government will not assist the ICC in any way, shape, or form. Putang ina. Pirmado ng presidente, merong seal ng presidente, merong signature ng presidente, merong pang picture ng Malacanang. So galing pa to copy furnished si Remulla at saka si Minardo Guevara. Yan ang kanyang binigyan nito. So parang this is like an utos kay Minardo Guevara, kay Remulla from the president. Hindi tayo makikialam. This is all in writing. Sabi ko nga sa inyo, impeachable talaga ito. Dapat ma-impeach talaga ang presidente ng Pilipinas dito. Dahil lahat lantaran at harapan na pagsisinungaling ito, this was all captured by cameras, media interviews, and etong sulat na to na pirmado niya in any shape or form. In any shape or form, sinabi niya dito. So, kasama ba dun sa in any shape or form yung Interpol? Walang hiya ka talaga. Wala talagang matinong utak itong puta ina. Presidente natin. That he will not aid the ICC. He will not support the ICC. You also saw it in the video already. This was actually sent also to Sara Duterte and explaining to her, this is from 2023, telling her like, the government would not assist the ICC in these investigations, in these procedures. So it's very clear that what he says and what he does is entirely different. Now, what do you think is the reason for doing this? Deceiving the Filipino people. That's the only thing that I can see. He wants to deceive us. He wants to say that, I'm serving the country. I'm for the country. I'm your president. I will uphold the constitution. I will uphold the sovereignty of the country. I'll protect it. But actually, he's not doing it. He's doing the otherwise. But, he has an amiable face. So many of us, or sometimes some Filipinos will be fooled by him. But now he cannot fool us anymore because there are already videos that can see the contrast of what he says and what he does. And at the same time, the letter addressed to the vice president was out today. So you can see it, that it's a blatant assault to our sovereignty. He surrendered the country to a foreign institution called the International Criminal Court. When in fact, the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction over us because, as you have said, Fernando, we withdrew in March 2019. Yeah, I think it was effective already on March 2019. Yeah. I also think that he might try to hide behind some rhetoric, but it's important to understand this here, yeah? So this is about the Interpol. The Interpol cannot compel law enforcement authorities. The Interpol cannot compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone who is subject of a red notice. Hindi pa pwede. First off, ang dahilan ni Bongbong, kasi pagka meron tayong hahabulin ng mga fugitive sa ibang bansa, hindi rin tayo tutulungan ng Interpol. Kasi hindi natin tinulungan ng Interpol dito. Hindi. Trabaho ng Interpol yun. Kapag ka may red notice sa Interpol, walang magagawa ang Interpol kundi tugisin yung tao na yun. Regardless kung natulungan mo ko dati o hindi. Kasi katulad nga nito, hindi ka namin pwedeng i-compel. We can always request, but if you will decline, wala kaming magagawa.
Hindi pwedeng, okay, -1 ka na. Pagka meron kang umano sa amin, meron kang nilapit sa amin, hindi namin tutugisin. Hindi, lalo na kapag may red notice na ulit para sa tao na ito, regardless kung Pilipino to o hindi, tatrabahuin ng Interpol to according to their capacity. So yung sinasabi ni Bongbong na hindi na tayo lapit sa Interpol kapag may nahabol tayo, tanga! Anong hindi? Trabaho nila yan. So anong ibig mo sabihin? Kung halimbawa ako, lumapit ako sa pulis. Halimbawa, may pulis lumapit sa akin, humihingi ng tulong, hindi ko tinulungan. So ano yun? Pag lumapit ako sa pulis, hindi ako tutulungan ng pulis? Siyempre tutulungan ako ng pulis. Trabaho ng pulis yun, tanga mo. Pero hindi ko trabaho natulungan yung pulis. Di ba? Tama? O nagpapatulong sa akin yung pulis. Oy, hanapin mo nga to, Boss Dada. Nandyan yata eh. Sa paligid nyo, hanap mo. Hanapin yan. Di ko matrabaho yan. O ngayon, ako ngayon lumapit. Pulis, tulungan mo naman ako. May krimen na nangyari sa akin eh. Oy, di mo nga ako tinulungan nung nakaraan eh. Ba't kita tutulungan? Gago, hindi yung ganun. May sama ng loob sa akin yung pulis o wala, hindi ko siya tinulungan o tinulungan ko siya. Trabaho ng pulis na tulungan ka, gago. So itong Interpol, regardless kung natulungan mo siya nung future o nung past o hindi, trabaho ng Interpol na tugisin yung mga dapat nilang tinutugis. Pero kung hindi nila dapat tugisin, hindi ka talaga nila dapat tulungan, hindi nila dapat tugisin eh. Tanginan, manluloko kasi ang hayop na to. Manluloko na, hindi pa marunong magsinungaling eh. Ayan each member country decides what legal value it gives to a red notice and authority of their law enforcement officers to make arrest. It's up to you. Tutulungan mo o hindi. Pero dahil tarantado ka, dahil traidor ka, dahil hindi mo kaya mga Duterte at hindi ka mahal ng nanay mo, ayan, putang inang yan, pinagkanuno mo si Duterte, akala mo nakalamang ka, gago. Putang ina, hindi ito issue na pwede mo na lang itago sa ilalim ng kama. Tayo na binuksan mo yung Pilipinas, in-expose mo yung buong Pilipinas dahil sa kabubuang ginawa mo, in-expose mo sa buong mundo ang Pilipinas. Ay puta, ganyan pala mga Pilipino. Sinira mo ang pangalan ng Pilipinas. In any country to arrest someone who is the subject of a red notice. So basically, there's no obligation for Marcos and his police or his people to actually carry out this arrest. So he cannot hide behind this rhetoric of, I had nothing to do with this. This, as the reporter also showed, was arranged by the president. Nakita nyo? Even itong mamang ito na isang international commentator, anong sabi niya? Hindi ka pwedeng magtago dito, Bongbong Marcos, sa Interpol. Kung sumunod lang ko sa Interpol, member tayo ng Interpol. Hindi ka pwedeng magtago doon because it supersedes. Yung pagiging member mo sa Interpol, it supersedes yung pagiging presidente mo sa Pilipinas. Na ang iyong policy should always be yung welfare muna na ang aking mga constituents, welfare muna ng bayan ko bago kayo. So, dahil member ka ng ganito, di ba? Dahil member ka nitong grupo na to, tapos itong grupo na to, kukunin yung nag-iisa mong resources. Dahil member ka nito, ibibigay mo yung resources mo doon. Hindi. Siyempre, gagamitin din to ng mga tao ko, wala akong reserba eh. So, I may pass because mas ang importante sa akin is yung mga tao ko. Kung halimbawa, meron dito 1 kilong bigas, nag-1 kilong bigas na lang sa Pilipinas. At yung 1 kilong bigas na yan, pwede mo nang ipakain sa mga tao sa bayan mo. Hihingin ng Africa, halimbawa, amin na yan, nagugutom kami. Magkaibigan naman tayo, ibibigay mo, yun na yung huling bigas mo. Hindi. Hindi sir, pasensya na ha, magkaibigan tayo. Pero importante sa akin, yung mga mamamayan ko, unahin ko muna sila. Pag may natira, i-share ko sa'yo. Pero pag walang natira, sorry. Di ba ganyan na nangyari nung COVID, noong nagkakaubusan ng bakuna? Anong ginawa ng Amerika? Nag-shutdown. Anong ginawa ng Europe? Nag-shutdown. Wala silang walang nakakahingi ng tulong sa kanila, ng libreng ganito, ganyan, wala. Bakit? Kasi nga, meron din silang pangangailangan sa loob ng kanilang bansa, personal, na hindi kanila pwedeng pagbigyan. Ganon din dito sa Interpol.
ang isusuko ko sa iyo, kapwa ko Pilipino, presidente pa, hindi pwede. Kung halimbawa, Amerikano, nandito sa akin, kailangan mo siya, yan, pwede. Kasi hindi ko naman yan ni citizen. Tama? Hindi ko naman citizen yan eh. O sa'yo na yan. Kung halimbawa, sabi ko nga sa inyo, magkakaroon ng APEC Summit. Pupunta rito si Vladimir Putin. Pupunta rito si Netanyahu ng Iran, ay ng Israel. Pupunta yung dalawa rito. O dahil member si Bongbong ng Interpol, sa tingin ninyo, isusuko ba ni Bongbong Marcos yan dalawa? Huhulihin ba ni Torre si Netanyahu at si Vladimir Putin dahil member tayo ng Interpol? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Babalik lahat yan sa mukha ninyo. Subukan mo, Torre. Hulihin mo si Putin. Putang ina mo na sumabog niyang bunganga mo. Subukan mo si Israel Prime Minister. Hulihin mo dahil member tayo ng Interpol, ite-turn over mo sa ICC. Putang ina mo. Subukan mo lang gawin niya, kung hindi pati tumbong mo pasabugin niya. Hindi ba? Yun yung sinasabi natin na putang ina nyo. Gumawa na lang kayo ng dahilan, pang bobo pa. Kayo-kayo lang ang nakakaintindi. O again pumunta si Vladimir Putin dito sa Pilipinas, nag-state visit. Kaya bang ipahuli ni Bongbong yun? Hindi, bisita ko yan eh. Putang ina mo. Bisita mo lang, hindi mo papahuli. Ito nga, si Presidente Marcos, dati mong presidente. Tinulungan ka pa, putang ina ka, pinagkanuno mo, tas si Vladimir Putin, hindi. Tarantado ka. Yun lang ang masasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon, ay isa-challenge kita. Babantayan namin lahat ng mga world leaders na pupunta rito. At kapag kayo mga world leaders na yan, ay may mga kaso sa ICC, utangin na, encourage you to turn them over to The Hague. Tangina ka, nagi ka ng empleyado ng ICC ha. Gago, binoto ka ng taong bayan para pagsilbihan mo Pilipino, hindi pagsilbihan ICC, tarantado. Yan ang ilalagay mo sa ulo mo, bobo. Walang iya ka. Maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. Aga-aga, pinapainit nyo ulo ng mga Pilipino. Thank you very much, mabuhay kayo. At sana ay mag-like, mag-share, mag-subscribe. Ang hindi mag-like, mag-share, mag-subscribe, ay dadali na natin sa ICC yan. And I hope that we can all pray and kalma lang mga Pilipino. We can always, pwede natin murahin ng mga putang ina niyan. No, pero kalma lang kayo. Huwag kayong masyadong magpapadala sa inyong init ng ulo, bugso ng damdamin. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan natin. Kalma lang. Malapit ng eleksyon. Ilang tulog na lang yan. Lahat ng galit natin, lahat i-focus natin sa eleksyon. Huwag natin iboto etong mga kandidato ni Bongbong Marcos, lahat PDP straight. At balita ko, meron daw mga kandidato ng alyansa na babaliktad. Aalis sa kanyang alyansang kaululan. Oo, at kaliwat kanan na rin yung mga nagre-resign na mga sundalo at pulis na pinabubulaanan na naman ito ni Nunal, yung pambansang sinungaling ng PNP na si Jean Pardo. Sabi niya wala daw nagre-resign. Wow tanginan yan. So ano yun, peke yung mga nasa social media. May mga mukha yun. Tanginan to, napakasinungaling. Pinagli ka siguro sa sinungaling. Maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. God bless you. Mabuhay at kita-kit sa susunod na vlog natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.